sa maririnig natin. Pero sa papasok ng ating smart star match of the night, ang ating epic rivalry between Team Liquid Philippines and Aurora ay magpapatuloy dito sa game number 3. Dalawang kampyon at isa lang ang babangon sa pagkapanalo dito sa game number 3. I'm interested kung ano ang mindset dito sa Leslie. Kung usapang range lang doon sa gold lane, syempre lalamang dito yung Leslie. At o nga, marami siyang way pang outplay. Kung sakali mag-commit kasi ang isang carry with the ultimate, meron nga siya nung way para maging invisible. Oo. At mawawala syempre yung mga atake doon ng isang carry. Pero you still have to think about the dive. Kahit si Sanji dito ay pang dive. At 4 na members ng TL ay pang dive against the Leslie. At Wow! kung ikaw ay si Doming, mahirapan ka din dito. Ano, parang nabubuli pa nga dito si Daiki. Well, sa lane talaga lalamang dito yung Leslie, I feel like. Pitik-pitik, no? Kaya nga si JP ay napilitan na rin kagad na mag-react. May, Aray ko, On point talaga ni Light. Aray ko! Matras, aray ko. Napilitang ma-force yung rebit ni Dino ni Daddy JP at Yung recall. Level 1. and may maiiwan. Ayan na, nawala. May maiiwan siya mga wave dito. Oo, at kailangan hawakan ito ni JP and sa tingin ko mahihirapan if ever nga na-poke siya ng paulit-ulit. Pero mo may dagdag na alalay na pupunta. Sanji already in the vicinity. Buhay pa naman yung dalawang siege cart na inaabangan. I like this control na nakita natin mula sa TLPH. Of course, you don't want na mawalan ka ng mga minions, pero dalawang lang yung nawala kay Daiki, tapos nakit niya yung dalawang carts. So, he's not that far behind. Pero yung Leslie na napag-snowball, wala mo nakakatakot yan. Ayun Siya. lang. Ayan na si Carlito, sasama na rin. Abutan dito si Light. Buti na may pananggalang na bato. Dito ang Aurora sa bottom. 10 seconds para sa unang pagong. May bakbakan kagad sa itaas. Kalahati si Sanford. At mapipilitang mag-regen, no? Oo, pinahinga lamang ni Edward ng bagya at mukhang first turtle ay hakawakan na nga ng side ng Aurora Gaming. Papunta na rin si Yue at si Light. Sanji still level 3 at si Carl TZ ay mukhang pupunta pa lamang sa kanyang purple buff. Aurora ang may hawak ng maliit na kalamangan. Old fairness, Daiki, napakaganda na pag-control niya sa minion wave na yan despite having the disadvantage nung mga unang mga segundo at ngayon medyo nakaka-recover na siya. Okay, si Demon Guy na bumibuelo lang kung kailan tatawagin si Barbiel. Ayan ang natin. Tama na! JP Gaga na natumba! Ngayon si Carlito pa ang nagwagi doon sa bagong. Ang daming bet dito si Demon Kite. Ganyan din naman itong sila. Mapapaflicker siya. Tatapak sila ng Cyclone Eye. Si Edward ata ang may ipit. Flicker na for Salin! And Car TZ with a kill. Pinugahan ng apoy ni Sasuke. Nabugahan eh. Binigyan ng kuton. Fire technique. Pala yung pala tawag doon. Di ba na yun, no? Katon Kuton yung hinihigaan. So, Malambot yun. malambot pala yun. Katon pala, my bad. Pero nakita natin si Sanji din, this time siya na yung nagiging aggressor. The Jushin is a very strong hero overall. At si Carl TZ, kahit na na-final slash na siya ni Edward, nakahanap pa rin siya ng paraan para mag-bypass at mapunta din sa Turtle and get that retribution. Soul Saver Retry, one of the oldest tricks na rin sa pagkuha ng mga Turtle. Saka parang sinadya ata ni Sanji na i-delay yung paghugot doon kay Demon Demon Kite. Kaya Kite. nahirapan din mag-retribution. Pero still, anybody's ball game. Pagpasok natin 3 minutes in, 200 lamang ang kalamangan ng Team Liquid Philippines at napakatahimik na ng laning phase ng dalawang gold laner natin dito. Ang totoong laban ay yung pag-control ng Yes. minion waves. Oo nga eh. Deep control na. Iwas din si Daiki na mag-engage eh. Kasi alam niya na lulugiin siya dito ni Doming Kite. At least naabot niya pa yung mga wave, no? Parang dadaan siya, tapos tatago uli. Ano pa rin. Oo. Yung last hit siguro hindi na masyado makukuha. Oo. At Yun, no? at least naka-equalize siya dito. So nakikita nyo na konti yung lamang dito ni Daiki. Pero kasi may isang card pa na nakabang para kay Doming Kite. Lalayo naman na ito ni JP, si Daiki. At makakaalis na sa lane. At mukhang makakuha pa nga ng Crab and Demon Kite. Ma-invade ng bagya ni Carl TZ. And this is very interesting para sa akin, Wolf. Lamang ng 2 levels Yeah. si Carl TZ. Mabilis kasi din ang isang Suyo kumpara sa isang Leomord. If there's one hero na pwedeng mag-out-farm sa isang Leomord, yan yung Suyo. At syempre, meron din kasi siyang 1 kill and 1 assist. Oo. Ngayon, may slow na ginawa ang Team Liquid doon sa itaas. Parang nga naman manguna na dito sa pagong. Bibit-bitin din si Light. JP ay umaabante din. Nakikita, ultimate snipe nagamit ang Doming. Oo, pero magandang information ang nakuha ng Aurora Game doon. Hawakan na
ng Team Liquid Philippines. Ang turtle na ito, this is the second turtle of the game. Sanford going in! Ayun na, pumasok na rin si Sanji at si Doming ay napaatras. Tinawag na si Marfiel pero si Light at ang mauuna! Pwede nursing mula kay Yue. Sapat ba yung damage para kitilin? Aray. Itong si Sanford and classic card easy retribution. Kaya lang si Edward ayaw talaga magpaawat. Flicker na gamit niya! And Soul Sever from card easy! Doming! Si Doming ay nakakapitas din ng isa. Agawin pa ata itong purple buff. Ayaw magpaawat dito ng Team Liquid. Nagumpay pa sa hindi. Si Demon kahit pa rin nakakuha. Pero kailangan niya gamitin yung retribution. Exactly. So, although, syempre, maganda dito para sa TLPH, nakakuha ng 2 kills ang gold laner na si Doming Kite. Habang si Cartesia naman nakakolekta ng ikalawa niyang kill with the same skill na ginamit niya para patayin si Edward. Oh my God, Sanford. Nagtawag ng tropa si Cartesia at siya ang nanaig. Akala kasi 1v1 lang. Ibigay sumama si Sanford. Vertical pa atras si Cartesia. Ang sabi kasi 1v1 lang, biglang dumating yung tropa. Pero hindi naman kasi masisisi, no? At this point, Sanford on this lapu-lapu, kahit ba na-nerf na yung cooldown ng Bravest Fighter, napaka-worth it pa rin na mag-commit ng ganun. Babaguhin mo lang naman yun is timing. And naiintindihan na ng mga XP lane. Oy! JP, tumalon. Para lang ma-secure nila yung pwesto doon sa bottom. Pero re-react na rin itong si Yue. Alam niyang di makakancel tong si Yue. Pwede siya mag-feathered airstrike. There is no Kita. ult at yun. Piniscout na rin. Doming Kite. Okay, go. Okay, umabde Okay, si Daiki ay kanina pa napupuruhan to, pre. Binabalik pa rin. Iniibunan. Binabagsakan ng Binabagsakan ng kung ano-ano. pati yung Grak nung level 1, ayaw talaga siyang pag-farmin. Big rotations mula sa pares sa komunal. Dito sa may bandang ibaba, makakadepensa naman ang side ng Aurora Gaming pero dudugo na ang kanilang tore. 10 seconds ng konti. Susunod nating pagong. Ito na ang pinakahuling pagong. Sino ba ang nakakalamang dito? Well, you can say easily na si Cartesian bukod dun sa Soul Saver tapos Retribution, lamang din siya sa levels 11 to 8 kumpara dito sa kay Demon Kite. Sanji, ipit ata siya dito. Kailangan niya na gamitin yung beacon. Yun na nga, bibit pa din itong si Light. Oy, solo Pero kill! may solo kill na nangyari ito sa bottom! Doming Kite, ladies and gentlemen, 3-0 and 0. Napatay na itong si Daiki. At ang masama pa nun, na-burn yung flicker Yeah. nung carry at tuloy ang pagkuha ng pagong para dito sa Aurora. 4v5 ito Tinawag na si Marfiel. JP ngayon, gagamitin yung kanyang revitalize. Isasakripisyo natin ni Sanford yung kanyang sarili. Pero agawan ng retribution! At ang gotam na naig! Atras muna si JP. Buti na nga doon pa si Edward. Kakayanin ba makalpas? Hindi. Nakakuha na dito ang Team Liquid. Card? Si Cartesia papasok pa. Flicker from Yue. Naiwasan niya yung burst Doming. mula doon sa Soul Sever. At Oh, yung sakit. Inner napakahapde. Vertical muna dito si Carlito. Pero doon si Edward! Wala nga lang tao doon. Hindi tumama yung final slash. No reset on his passive. Pero napakadaming battle spells na na-burn doon, Wolf. Sino ba ang nanaig ngayon na 6-6 ang ating score? I think that's still Aurora dahil nakakuha ng kill dito yung mga importanteng heroes nila. And of course, si Doming Kite na Doming. nakapag-farm dire-diretso. Ayun na, binitbet ang Crimson Uy, Beacon. uy, Ako, grabe binalo pa, pa dun nice sa pass. gilid. Oh my goodness, alam nila na wala ring flicker si Doming eh. What a pass! San duo! Nakita natin doon. On to Sanford. Stun. And in-underestimate din ng Aurora. Nag-overstay sila doon. Kahit Jushin lang yung nakita nila at hindi nila alam kung sino yung paparating, they should have respected that. Yun nga, masyadong madali yung pinakita doon ni Sanji for this team. Wow. Years of synergy mula dito sa San Duo. Inaliyup ni Sanji at tinaktak ni Sanford. That is, I think, the first death para dito sa Leslie na side ng Shutdown Aurora Gaming. And that is a shutdown kill. Dahil dyan, lulobo ang kanilang kalamangan. 3,000 na ang hawak ng Team Liquid Philippines kontra Aurora Gaming. Pero katulad ng pinag-usapan natin kanina, hindi pa naman ito yung klase ng gold lead na hindi kaya tumimpay. For sure. Kayang-kaya to. Yue, nag-invest na rin sa Divine Glaive kasi nararamdaman niya rin ang hirap butasin ng mga barikada dito ng CL eh. Ang maganda din kasi sa lineup ng Aurora, napakarami nilang stun with this Arlot and this Grok. Kapag merong nahuli at only Sanji having the Purify para sa TLPH, it means na pwede silang i-follow upan ng long-range attacks mula kay Doming, pati na rin kay Yue. Oh, slight poke para dito kay Sanji. Nasakta ng side ng Team Liquid Philippines pero hindi naman ata sila magbaba kung mapepuwersa na mababak. Aurora Gaming ay kahit pa may kalamangan ng Team Liquid Philippines in terms of gold ay nakakahanap sila ng mga butas sa pwesto.
At mukhang itong Leslie na to ay historic din para sa game dahil na-debut na muli ay, siya after Season 13 kung saan no? siya din mismo yung naglaro kasama ang Minana Evils. DR pa sila nun eh. AR ba o DR? Mga DR. DR tayo na AR eh. Ito na, 11K ang buhay ng Lord. Dahil ngayon ay bumibelo, inaabangan na si Cartizzi. Ano yung final slash? Pero sapat ba yung damage dito ng Aurora para makakuha ng isa? Dominic ngayon ay papapatras. Sanji nakakuha na rin ang kill. Sanford na ba yung ipit? Siya ata maging Nakot! sakripisyo. AOG! Boom! Sa ball si Dominic Kite! Crucial pick-up mula dito sa Team Liquid. Nakadalo pa itong si Sanji. Tutuloy sila dito sa gitna at makakakuha na naman ng tore. Daddy JP going in with the clutch taunt at tuloy ang kanilang pag-push dito sa may bandang mid lane. Hahawakan naman ata nila, slide poke mula dito sa Earthen Rampart pero hindi pa puputok ang depensa dito sa may mid lane. Ngayon pa lamang Ayan na. at makakadepensa ang Aurora pero may Lord pang poproblemahin. Ni-raise natin yung concern dun sa Leslie na napakarami dive mula sa tail page. Even yung mid laner ay pang dive. At ganun nga yung nangyari. Naiwasan man ni Dominic kahit doon si Sanford. Isa pa lang yan sa mga pwedeng mag-dive sa kanya. Nung wala na siyang flicker, doon na siya nahanap ni JP. Doon na siya nahanap din nitong si Cartizzi. And that was what allowed TLPH to take out Aurora. And big props na rin sa Lord Dance or at least dun sa Lord of Blitz ng TLPH. Sobrang binilis na nila. Okay, AOG nagamit. Nako. Napawings by wings si Yue. Ipit ata dito si Daddy JP. Demon Kite. Inilalayo lang Earthen Rampart. Nako. Wala atang AOG si JP. Pero Daming gagamitin stun. niya Revitalize. Kuhay pa rin. Pero sabi ni Edward, hindi ka makakatakas Daddy JP. Daiki. Nandun yung tech shot sa likod. At si Dominic nakakuha din. Kaya lang ipit sila Ayaw kay ko. Daiki. Free si Daiki. Sanji nag-iisa ka ng Piercer. Si Carlito pumasok na sa base ng Aurora Gaming Philippines. And wipe out mula sa Team Liquid. Ready na silang tapusin at markahan ang Aurora dito sa serye na to. And with the epic rivalry, makakalamang ang Team Liquid Philippines. What a game! And welcome to the MPL talaga para kay Daiki with that wonderful performance.